Hi guys! So time check, it's 2:52. What's the date today? It's Thursday, March 6th, 2025. Ayan, so I'm on my way to the farm. Check naman natin yung mga improvements doon, yung mga developments. So last week was a blast. We had a great time exploring Hong Kong. So now naman, balik focus ulit sa project. Ayan. So yun, so I'll see you there guys. So guys, ito nga pala yung dinadaanan ko. So after South Luzon Expressway, dadaan dito tayo ng bypass road. Tapos ang labas na nito, if I'm not mistaken, is Calamba. Yan guys, we're in Calamba and it's known for its hot spring resorts. Yan. Dami dito niyan. And guys, nasa bayan na tayo ng Los Baños. O, di ba? Guys, isingit ko nga lang pala. Very proud ako dun sa mga classmates ko nung high school kasi most of them graduated here in UPLB sa University of the Philippines. They're so good in their academics talaga. Sobrang proud ako. And some of them even top licensure examination. So imagine mo yun. So proud ako naging kaklase ko sila. Yun. Ako naman kasi nangongopya lang dati. Joke. Guys, so andito na tayo sa Bay o Bae, ang garden capital of Laguna. Guys, kung meron kayong small scale project sa bahay nyo, gusto nyong mag-landscape, dito kayo bumili ng halaman kasi mura talaga dito. Okay? And so guys, andito na tayo sa Kalawan, Nagcarlan Provincial Road. So yung Nagcarlan, they're known for their sweets, mga kakanin, mga candy. Pala guys, ang magkakaratig na bayan ng Rizal, Nagcarlan at Liliw ay sikat din sa Lambanog. Guys, oh, do you see that on the horizon? That's the mystic Mount Banahaw. Oh, ang ganda, no? Kita yan sa property, guys. And guys, andito na tayo sa city proper ng Nagcarlan, Laguna. Fun fact guys, kung hindi ako nagkakamali, dito sa Church of Nagcarlan ang setting ng Kampanerang Kuba ni Anne Curtis. Tayong church kung hindi ako nagkakamali. Ayun, doon. At syempre guys, andito na tayo sa Liliw, Laguna. Yan, sikat ito sa kanilang mga leather products. Yes! Yan guys, andito na tayo sa Mahayhay, Laguna. Yan. Not sure if I've mentioned before guys, but the farm lies on the boundary of Mahayhay and Magdalena, Laguna. Guys, ayan, andito na tayo sa Magdalena, Laguna. Yeah, guys, try ko ding mag-drone shots yan para sa inyo, para makita niyo yung kabuuan ng property tsaka yung mga improvements no? Oh, kamusta? Hi vlog! Ayun, nakita ko. Magbubuts ako. Para sure na rin kasi syempre nasa construction site tayo. Maraming pako. So para safety first. Ayan. Sobra bang init? Sakit ng init dito sa tanghali. Pala, kasi hihuhukain na daw to ni ni Elmer. Foreman, titingnan lang namin yung baba sa bahay. Nakabit na rin yung pinto ng CR kaso di lang ako makapasok gawa ng pinahulit ni Foreman yung vegan tile sa Bakit? kasi yung iba parang walang laman sa loob. So guys, as you see, yung number 3 kasita, it's almost complete. Tapos ito namang number 1, kulang na lang ng mga bintana, yan, mga kalyados, at saka ng mga ventanillas, but ayun, it's nearly there. Tapos ito naman, syempre, yung fully finished natin na kasita. Well, I'm not sure if it's fully finished, pero titingnan natin yung loob para makita natin, ha? Hi Ling. Si Joling. Si birthday boy. Guys, yung mga kinakabit nila mga sa kalyado ceiling. So, yung mga butas-butas, yan. So, it's already prefabricated. Isasalpak na lang nila yan. Yan. Tapos, meron din yung screen dun sa mga butas, dun sa mga ukit to prevent insects coming inside the ceiling. Yan. Pwede pong pumasok. Dito Pwede sa na yan kabila. akyatan. Yot. Pwede na akyatan. Ayan guys, so tatambakan na lang to. Yan.
Oh guys, look at the vegan tiles. It's so nice. O, diba? So, syempre, gaya ng ating nakaugalian, huhubarin natin ang ating mga sapatos pag pumasok tayo sa ibang bahay. Wala pang ilaw, Merlu? Wala. Mayroon na yata. Yan yung hindi ko lang sir. Parang Meron napailaw na. na to kagabi ni Napailaw na yon? Tinanggalan guro nila ng Ayun, umiilaw na yung tabi. Yun. Ayan. Oh. Okay, oo. Ayan. Ayan. So guys, yan. So kukuhanan ko lang siya na nakasarado yung mga bintana at saka yung mga ventanillas. As you can see, meron ng mga light fixtures din na naka-attach dun sa ceiling. Yan, ang itsura. And so far, satisfied kami. Okay? Yan. Yan. Ito nga pala guys yung pinili naming design ng windows. So, it's the traditional Capiz windows with Sampaguita glass. So, those of you who are not familiar with Sampaguita glass, ayun yung mga nakikita natin sa lumang bahay. Tapos may mga etchings na design. O, yan yun. Diba? Yan. Okay. O, diba ang ganda, guys? O. And then, syempre, yung mga kalyado din sa taas, ayan. So, syempre, nilagyan din nila yan ng Sampaguita glass. Para kung lagyan man ng air conditioning unit, hindi lalabas yung lamig. Okay? So, Merlu, sige nga, buksan nga natin yung mga bintana. Pakita natin. Yan. O, diba? Yun. O. Okay. So, ito naman kasi yung maganda sa mga traditional houses natin. Very good ang airflow. Diba? It's designed so that yung ventilation is ma-maximize. Yan. Okay. And then, ito bubuksan ni Merlu. Okay. Yan. Buksan mo na rin kaya, Merlu, yung ventanillas kung pwede. Ay, ito pala. Yan. Ganyan. Okay. Yan, guys. Oh. Yan. Very good. Yan. So, yun. So, the way the ventanillas are designed ay may grills, right? Kasi you're supposed to close the windows at night and leave the ventanilla opened. So, yan. Para malamig. Okay. So, let's see Ay, ang ganda, Merlu. Oh, tinan mo ang CR. Yan. Baka itong bukasan ng ilaw. Sure ka, nabuksan na to ng ilaw? Wala pa yan siguro na connector doon. Ito pa lang. Oh, baka ito. Ayan na. Oh, ayan. Oh, sige. So guys, as you can see, nilagyan na ng chandelier yung banyo. Okay? And, tingnan nyo guys, So, this is the lavatory. Okay? Ang cute, Yan, Sa bato yan, sir, doon. Ha? Yari sa bato yan. So, yari siya sa bato. Ang ganda. So, as much as possible, we want to stay true to the overall theme of the resort, which is, yun nga, traditional. So, yan. Tapos, syempre, yung cupboard or yung ilalim ng lavatory, makikita nyo, ganun din yung design. So, it's made of hardwood and Sampaguita glass. Oh, yan guys, ang ganda, Tingnan nyo, Yan. So, the tiles that we selected are Machuca. Yan, kasi ayan yung parang nauso nung unang panahon, 'di ba, guys? Look how nice. Ayan. Tapos, we also placed an accent here dito sa mismong toilet seat. Yan. Tapos, meron ditong awning window for ventilation. Of course, with the same theme na Capiz and Sampaguita glass. Tapos, we specifically chose this chandelier. Yan.
para maganda pa rin. Tsaka tingnan nyo naman yung ceiling, guys. O, 'di ba? So, yan. Yan. O, 'di ba? Si Okay, Kuya so ang Plari lang ganda na, nag-ari almost niyan. complete. Oo. So guys, tingnan nyo yung ginawa namin, tingnan nyo yung ginawa nila dito. Ito yung kalyado ceiling. So napakagandang tingnan. Not only it provides, yun nga, parang design dun sa structure, but it also has a function. And that is to improve the overall ventilation of the house. Okay, yan So guys, this is almost, I would say, 97% complete kasi nailagay na. Yan 'di ba? Nice. Puntahan nga natin yung pasok tayo para makita natin. Sige. Ayan, sige. Guys, ayan yung semi-finished na villa or kasita dito sa farm kasi yan yung sunod na ginagawa. So as you can see, it's still bare. Papakita ko sa inyo yung loob para at least may idea kayo how they construct, 'di ba, itong kasita. Tara. Yan. Yung river pala na yan, tinatawag namin parate na pagsanhan kasi yung tubig na dumadaloy dyan, yun yung bumabagsak sa pagsanhan. Pero pag chine-check namin sa Google Maps, ang nakalagay is Balanak River. Lakas, no? Kahit nag-iinit na, kahit hindi masyado nag-uulan, talagang malakas ang water flow niyan. So syempre, isinarado ulit namin kasi baka mapagalitan kami. Yan din yung pinili namin, see-through yung peg para kita pa rin yung view kahit nakasarado yung pinto. O sige, Merlu, sarado mo na yung pinto. Pak. O yan. Okay. So pag hindi siya nahihiya, magpapakita sa atin si Banaham. Ayan. So I guess it's a good day today kasi nagpakita siya. Kasi usually maraming clouds sa taas eh. Ayan 'di ba? So, para sa akin, picturesque view, mountain, greeneries, and then yung river ng Balanak. Ang ganda. Okay. So guys, dito na tayo dadaan, papunta dun sa first kasita. So yan. So again, dito namin gagawin yung pool. Okay? So initially, it's 150 square meters, but we're still thinking of expanding it a little bit. Probably, put a kiddie pool beside para medyo mas lumaki yung surface area niya. Kasi hindi masyadong bagay sa farm or dun sa lot area namin kung ganito lang kaliit yung pool. So we're still exploring the possibility of, making it a bit bigger. Yan. Yan. So guys, medyo syempre mainit dito. Kasi nga, yan, tag-araw na ulit. Yan. Sa taas naman sila nagpipintura. Akyat kami, Joe! Akyat sa dulo. Yan. So guys, yan. So kita nyo naman yung effort that comes into finishing the ceiling. So yan, several layers of varnish ang ilalagay dyan. Yan. Tapos as you can see, it's still bare. Ayan. Wala pa yung capiz windows. Meron ng mga panels yung ventanillas pero wala pa rin yung grills. Yan. Diba? Kaya bilib din ako dun sa nakuha naming contractor because dapat itong mga wood na to scrap na, 'di ba? Pero they're able to repurpose it para gamitin sa paggawa ng mga structures. O tingnan natin guys So kanina nakita nyo yung finished na bathroom. O ngayon 'di ba, pagka hindi pa siya tapos, makikita nyo it's still bare. Concrete walls lang na pagkakabitan ng mga tiles. And yung mga abang natin, plumbing,
electrical, yan. Pati syempre, itong concrete floor na may slope na para hindi matitingingan ng tubig. Nice! Yan. Tapos, we specifically requested to have a lot of sockets dito for our guests para hindi sila nahihirapan na isaksak yung mga gadgets nila or if they need to charge their phones or their cameras, maraming pwedeng pagsaksakan, 'di ba? Kasi minsan makakapag-stay tayo sa hotel na mafo-frustrate ka kasi kokonti lang yung mga saksakan. Ano to kuya? Sealant to na floor? Yung nilalagay nyo dito, sealant? Okay, so guys, makikita nyo na dito sa floor, they've applied epoxy, okay, on the gaps, and that's meant to seal yung sa floor. Tapos after it hardens, they're going to sand it para maging katulad nung sa tiningnan natin kanina. Yan. So guys, every aspect of the structure is finished by hand. Nakikita nyo naman, nililiha siya, all the nooks and crannies, kailangan kamay. Kasi hindi yan maaabot ng mga power tools, di ba? Ayan. Sobrang ganda. Oh, di ba? Guys, yung makikita nyo dito, oh, yan, lalagyan pa yan ng kalyado ceiling. Yan. Para matago din yung mga wires, matago yung bubong, di ba? Para mas maganda siyang tingnan. Tara, Marvin. Puntahan mo number 3. Oo, number 3. Sige. So guys, birthday pala nung kapatid ni Foreman. So mamaya, isurprise natin sila ng painom. Papainumin natin sila. Yeah. Para happy-happy naman sila. Kasi masipag naman sila magtrabaho dito. Okay. Foreman, birthday pala nung kapatid mo eh. Ayan, dyan sa gilid. Ayan. Okay. Ayan. Oh. Birthday mo pala eh. Bigyan kita mamaya ng pa-birthday. Happy birthday. Salamat, sir. Oh, ayan. Sige, tingnan ko lang tong number 3 ha. Okay, so guys, itong number 3 naman, kung yung first kasita natin, 97% complete. Yung second kasita na tiningnan natin, it's roughly around 40 to 50% complete. Ito naman, 35% complete. Ayan. So guys, you must understand na sa construction, actually natutunan ko to dun sa friend ko na engineer, ang pinakamatagal, ang pinaka-expensive part ng construction ay finishing. As it comprise 2/3 of the total expense. So, yung pagtatayo ng foundation, yung pagtatayo ng walls and everything, mabilis na yon. Ang mahirap is finishing, yung pagtatiles, pagsasand, yan. O, diba? O. So, tingnan nyo guys, yung unfinished, bathroom, makikita nyo yung mga metal rods na ginagamit for the foundation, okay? Makikita nyo yung electrical na specifically we said to our contractor na gusto namin nakatago. Walang naka-expose para aesthetic, syempre. Ayan. Tapos, ito yung mismong loob. O yan, diba? Bare. It's bare. Kita mo, isa-isa nila yung mga wooden planks, yung mga TNG. Ang tawag nila Tang and Grove. Yun yung ginagawa nilang dingding at saka yun ata rin yung ginagawa nilang floor. But I'm not sure. Yan o. Makikita nyo din yung ceiling na talaga namang walang laman pa rin. O yan o. Diba? So guys, as promised, I'm going to take a few drone shots para makita natin yung perspective naman sa labas. Yan. Kasi magandang tingnan talaga yung bubong nila. Actually, when we were asked what type of roofing we prefer, we said na gusto namin ay tiles kasi mas maganda yon. Tsaka yun yung mas reminiscent ng mga colonial houses, di ba? Yung tisa yung bubong. Yan. Tapos tinanong din kami kung gable type. Yung gable type parang yung A, di ba? Tapos
Yun namang Cuatro Aguas, yun yung parang pyramid. So, yes, pinili namin yung Cuatro Aguas kasi mas maganda siyang tingnan. Mas elegante, mas, though it's labor intensive, pero mas maganda naman. It will pay off kasi mas maganda yung profile ng bahay. Yan. So guys, tingnan nyo naman yung profile ng bahay, oh. Ang ganda-ganda, oh, with the terrace. Tapos yung nakikita nyo dito sa ilalim, yan, tatambakan pa yan. Hi! Ayan. Oh, ang mascot namin ay si Tanggol. Tanggol! Hi, Tanggol! Ayan, kaso may skin allergy si Tanggol at kailangang ipa-check up. Ayan, oo, kawawa naman. Oh. Tama yung pundasyon nila, kung pwede ba sa inyo yun? So, aakyat ako, punta naman ako doon sa pinagawa naming extension nung perimeter fence ng property. Dito yung sa side, yun. So, medyo malayo actually. Pero yun naman, tingnan natin. Ayan. So, yan. Ang init. Diyos ko, Lord. Sina kuya ano. Ayan. Pero ito rin naman yung gusto ko kasi dito sa sa Magdalena. Kahit na sobrang tindi ng sikat ng araw. Dahil medyo maraming puno dito, malamig. Tsaka maraming lilom. Maraming, alam mo yung pwedeng tambayan, ganyan. Tapos yung tunog ng, kita nyo naman, yung tunog ng ilog, di ba, nakaka-relax. So, yun. Tapos, ito nga pala yung barracks nila. Yan. Mamaya daw magiinuman kasi birthday nung kapatid ni Foreman. So, okay naman pala, Merlo. Okay, so guys, ayan nga pala yung extension nung aming perimeter fence. Yan, para secured yung property. Yan, kasi dito kasi, sa side na to, pwedeng dumaan yung mga kusino-sinong tao. So, we wanna close it off to make the property more secure. Yan. Tsaka, syempre, para yung mga pets din namin, if ever na andito sila, hindi sila makakalabas, di ba? Yan. So guys, tinan nyo ha. I'm already in the farthest part of the property. It's actually the edge at ang gandang vantage point because here you would see the Mount Banahaw and then here on the middle, you would see the Balanak River. Ayan o. Tapos yung hangin dito guys, sobrang sariwa talaga. Tapos, it's a good thing that we can still optimize the use of this part. Pwedeng taniman namin ng gulay, pwede namin gawing garden, whatever, ganyan. Ito nga, pwedeng lagyan pa namin ng mga kasita pagka halimbawa nagkaroon ng additional funds, yan, pwede pa. Yan oh, ganda oh guys, oh, sige. I'll try to zoom it para kita nyo. Ayan. Yun, di ba? Oh. Tapos guys, a few years ago, I think, siguro mga 4 years, I took up drone flying training. Ayun. Para lang magkaroon ako ng license. Yun, pero it's helpful kasi there are places here in the Philippines na required na meron kang drone license if you want to fly in that specific area. So parang yun yung first requirement. So yun. For example, parks, yan. National parks, yung mga ganyan. Sometimes if you want to fly your drone in heavily populated urban areas, yun, kailangan mo din na may drone license ka. And then you still have to submit all the requirements to the local government units para makakuha ng permit. Yun.